Ang isi-share ko po sa inyong Word of God ay naging prophetic word na natin ito nung isang Sunday. Pero I felt in my heart na you have to understand it fully. Yung Psalms 37 verse 4. Basahin po natin. 1, 2, 3, go, read. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So one Sunday, the Lord gave that word to me and I shared it with you, di ba? Pero ngayon, this is the word that God wants me to explain to you today. Kasi ang verse na to, in my heart, magbibigay sa iyo ng spiritual breakthrough. And only those who understand Psalms 37 verse 4 at magiging Psalm 37 for Christian, ang magkakaroon ng malalim na relationship kay God. And I would say, ang mga Psalms 37 for Christian lang ang matinding kalulugdan ng Panginoon sa kanilang relationship sa kanila bilang anak ng Diyos. I believe. Kaya kailangan pakinggan po ninyong mabuti ang Psalm 37 verse 4 and be Psalm 37 verse 4. But the title of this message is, Delighting Ourselves in the Lord is our biggest breakthrough. Biggest breakthrough in our Christian life. In our relationship with God, in our love relationship with God. Ito ang magiging biggest breakthrough natin. At kapag ka nagkaroon ka ng puso na you delight yourselves in the Lord, every day ng iyong buhay, susunod na lang yung He will give you the desires of your heart. Alam nyo, yung Psalms 37 verse 4, pag-ibasa natin ulit. Delight yourself in the Lord, then He will give you the desires of your heart. Maganda ba? Pagkitanong ka tayo, maganda ba? Sobra, di ba? Kaya po ito maganda at attractive kasi nga, nandoon yung sinabi ni Lord na He will give you the desires of your heart. Kahit nga ako, nung marinig ko to, ay kinlaim ko to, Lord, you will give me the desires of my heart. Pero alam niyo po ba yung pangako na to, that God will give you the desires of your heart, consequential lang siya. Doon sa first part ng sentence na tinatawag na imperative sentence. Pautos siya actually, delight yourself in the Lord. So kapag ka natutunan mo yung delight yourself in the Lord, it will take care of your heart's desire. Automatic na lang niya na makikita mo na lang yung mga desire ng puso mo, pinagkakaloob ng Diyos. Magiging automatic na lang pagka natutunan mo yung delight yourself in the Lord. Sa araw pong ito, kung tatanungin ko po kayo, ano po yung desires ng inyong puso? Sigurado, meron, di ba? Hindi naman nauubusan ng desire of the heart ng mga tao. Wala naman. Bihira lang yung mga tao na sasabihin niya na, ay wala na akong desire sa puso. Lahat meron na ako. Bihira lang yung mga ganon. Pero naniniwala ako, walang ganon. Kasi kung wala ka ng desire ng mga material na bagay, at least spiritual meron, di ba? Ang desire ng puso mo, spiritual na. No? Ngayon, pagka wala ka ng spiritual desires sa puso mo, yung mga desires mo, wala na mga spiritual na bagay, medyo may problema din, di ba? Meron ding blindness, spiritual blindness yon. What are the desires of your heart? Minsan, yung iba, material, yung iba, earthly, worldly, yung iba, spiritual. Sigurado, may nagde-desire dito ng success. Sino po dito nagde-desire ng success? Magsabing amen. So, yun. Parate, hindi nawawala yung desire na yan. Yung success, victory, desire ng puso natin na masave yung ating mga loved ones, di ba? So, iba-iba. Merong iba nagde-desire disciples. Amen? Wisdom. Sino po dito nagde-desire ng wisdom? Magsabing amen. So, hindi yung nawawala yan. Kasi yung po mga wisdom, yung wisdom, kailangan natin yan sa buhay, di ba? Hanggang tayo po ay nabubuhay, kailangan natin ng wisdom. Itong verse na to, usually, kiniklaim ito yung mga naghahanap ng boyfriend at saka asawa. God will give me the desire of your heart, tall, dark, and handsome. Di ba? Oh Lord, ang desire ng puso ko, leader, shepherd. Sino po dito na, sa mga youth, anong desire ng puso ninyo na maging boyfriend? Sana, sabi nga ng mga spiritual, wag na kayong mag-pray ng boyfriend. Mag-pray na lang kayo, asawa. Amen. So, ang ibig sabihin nito, kung hindi ka pa readyng mag-asawa, huwag ka nang magpe-pray muna ng boyfriend. Lalong-lalo na yung mga youth. Nako, madaming masasayang na oras at yung pagpupuyat kapag ka gusto mong magka-boyfriend, kailangan wag na muna. Pagka ready ka nang mag-asawa, okay? Yung mga ibang youth, hindi yan maintindihan. Pero kaming mga lumagpas na sa stage na yan,
pilit naming ipinapaliwanag sa inyo. Pagka simple lang ang puso ninyo, tinanggap ito, mapagpapalang inyong buhay. Hindi kayo mapapahamak. Pero pagka pinipilit ninyo, Pastor, di nyo kami naiintindihan. Magpapasaya sa amin ng boyfriend, ng girlfriend. Mapapahamak kayo. Mapahamak kayo. Madaming masasayang na panahon. Maaring hindi ka makatapos na pag-aral, mabobroken hearted ka, maaring mabuntis ka pa, 'di ba? Maaring ma-backslide ka pa diyan. So iba-iba. Di naman masama. Car, house, iPhone. Di masama, di ba? Desire ng puso. Lahat ng desire ng puso na magkaroon ng sariling sasakyan, magandang sasakyan at magandang bahay. Oh, delight yourself in the Lord. Alam nyo sa China, nanonood ako ng China, in focus, yung balita sa China. Ang lahat ng pangarap ng mga kabataang Chinese, magkaroon ng iPhone. Oh, obsessed na obsessed sila. Kahit ano daw gagawin, basta magka-iPhone lang. Meron pa nga, binebenta yung kanyang dugo para makabili ng iPhone. Ganon sila ka-obsessed sa iPhone. By the way, maganda po yung iPhone. Pero kung hindi pa naman talagang kaya, maganda namang i-desire. Pero yung iPhone, pagka hindi naman ganon karami yung pera, hindi siya practical. Hindi talaga. Pagka na lang nagtatrabaho at maraming pera. At sa mga gusto ng iPhone dito, iPhone users, balita ko, ang iPhone, magtataas pa siya ng almost double. Kasi inalis na siya sa China. By the way, wala hong iPhone na made in US. Lahat made in China. Ngayon, magiging made in India naman. Nilipat na ni Tim Cook, yung CEO ng iPhone. Alam nyo yung iPhone pala? Grabe, ang kita pala niyan, trillion. $1 trillion palang kita niyan every year. Kung meron mang isang company na kumikita ng trilyong dolyar yung iPhone. Kasi nga high-end, napakamahal. Yung pagkabagong labas, 85,000, 75, 65, no? Okay, pakitanong ang katabi nyo, ano ang desire ng puso mo? Ayan, siguraduhin mo na yung desire ng puso mo maganda at saka kalugod-lugod sa Diyos. Godly. Mamayang pagkatapos ng message, maglilista kayo ng 3 na desire ng puso ninyo. Pagka natutunan nyo yung delight yourself at talagang sinapamuhay ninyo yung delight yourself sa tulong ng Holy Spirit, sa grace ng Panginoon, makikita ninyo yung desire ng puso ninyo magaganap. At sa totoo lang, ma-filter ng delight yourself in the Lord kung ang desire ng puso mo ay kalugod-lugod sa Diyos o hindi. Filtering link din to. Ma-filter. Meron kang desire ngayon, mamaya, pagka natutunan mo delighting yourselves in the Lord, magbabago na yung desire mo. Pero this is what I'd like you to understand. When you fully understand delighting yourself in the Lord, yung desire mo, magiging godly, masusunod, mapufulfill. Yung lahat ng gusto, magsabing amen. Lahat ng gusto ng kanilang desire, maging godly at mapufulfill, magsabing amen. Amen. Kaya unawain mong mabuti sa tulong ng Holy Spirit. Number 1, what does it clearly mean? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng delight yourself in the Lord? Na ang consequence nito ay He will give you the desires of your heart. Number 1, kailangan maintindihan mo, delighting yourself in the Lord means enjoying to know Him more and more through meditation of His words. Pagka nagde-delight ka sa Lord, ang ibig sabihin, gusto mo siyang makilala. And by the way, I would like you to understand na ano ang pinanggalingan ng salitang delight. Gusto ko muna palang sabihin yon before I go to number 1. The Hebrew word for delight is, mahirap basahin ito sa Hebrew. By the way, ang pagbabasa ng Hebrew word, from right to left. From right to left. Hindi siya right to left. Dito siya nag-uumpisa. Tapos yung mga dot-dot na yan, mga vowel yan eh. Mga vowel sa kanila. So, wala naman tayong idea pagka hindi mo alam itong alphabet, right? Pero pagka binasa, ito yung Hebrew word ng delight. Pagka binasa daw yan, pagka nag-research ka, kahit nga ako hindi ko alam eh, anaw. Sabi ko, layo naman yung alam ko ha. Ang bahasa ko dito, anak eh. Anag. I don't know. Basta, i-research nyo na lang mamaya. But this is the Hebrew word, anaw, which means live or spend in enjoyment. Live, buhay, at nag-enjoy ka. Put simply, delight means to enjoy. Anong ibig sabihin ng delight? Enjoy.
So Christian life is about enjoying God. Amen? Yun ang pinakamalalim. Yun ang pinakamalalim na ibig sabihin po ng delighting in the Lord. Nag-e-enjoy ka sa Lord. At ito ang isang pinakamalalim na revelation dapat meron ng bawat Kristiyano para maging malalim kang Christian. Sabi nga ni John Piper, one of the leading theologians in America, gustong-gusto ko po yung mga preaching niya at paki-search niyo, John Piper. Si John Piper, meron siyang programa yung Desiring God. At sinasabi niyang, God is desirable. Sino po dito magsasabing God is desirable? Magsabing amen. Kanasa-nasa ang Diyos. Although kapag Tagalog na, medyo pumapangit yung pagnanasa. Kanasa-nasa ka. So, pangit, no? Pero sa English, God is desirable. Amen? Sino dito, you have found that God is desirable? Say amen. Pero may kanya-kanyang level pa yung God is desirable. Merong yung iba, mababaw lang. Dinidesire lang Lord kapag may blessing. Pero pag wala ng blessing, di na dinidesire si God. So kailangan po, mapunta po tayo sa revelation at sa puso at kaisipan na we desire God. At sasabi ni John Piper, God is most glorified when His people are most satisfied in Him. English yata yun. Lahat na nakaintindi, magsabing amen. Lahat na nakaintindi, naintindihan nyo? Siyempre na. Sige, kung naintindihan, sabihin nyo sa katabi nyo. God is most glorified when we are most satisfied. Ibig sabihin, si God most glorified siya, mataas ang pagkalwalhati niya kapag ka nag-i-enjoy ka sa Kanya. Pagka masaya ka sa Kanya, mataas ang Kanyang pagka-glorify sa buhay mo. Amen? Kaya if there is one thing that grieves God, grieves the Holy Spirit, when you don't enjoy your relationship with God. At kapag ka sinasabi mong, boring. When you say boring, you really don't understand a deep relationship with God. Wala kang magiging boring time kapag kakilala mo ang Diyos. Amen? So, I'd like you to understand, number one, delighting yourself in the Lord means nag-i-enjoy kang kilalanin mo siya. At wala man isa sa atin na sinasabing, mula nung makilala ko ang Panginoon, then you fully know already God. Wala namang ganon. Mula nung makilala ko siya, pero sasabihin ko sa iyo, mas makikilala mo pa. Your words became for me a joy and the delight of my heart. Amen? Sino po dito ang nagde-daily devotion? Magsabing amen? Tanong, araw-araw ba? Amen? Alam nyo, kapag ka naranasan ninyo na joy of the heart, delight of the heart, ang salita ng Diyos, you will never miss a single day without the Word of God. You will never miss it. Kaya nga nagna-90 days challenge tayo kasi yung iba, they're not enjoying the Word of God anymore. Meron dati nagde-devotion. Ngayon, imbis na mag-daily devotion, TikTok na lang. Netflix na. Kinagat ng demonyo ang kanyang kaisipan at nag-enjoy kayo doon sa tinatawag na mga fruit. Forbidden fruit. Yun pong lahat ng nag-enjoy sa Word of God, they delight in the Lord. Hindi sila bored and never a waste of time. Ang salita ng Diyos. It's never a waste of time. Attending equipping is not a waste of time. You delight in the Lord. You know, you want to know Him more and more. You want to know His words. Pangalawa, delighting yourself in the Lord means enjoying spending time with Him in worship and prayer. What is worship and prayer? Worship is entering the presence of God as well as prayer. Prayer ganun din. Pagka ikaw ay nag-worship at nag-pray, pumapasok ka sa presensya ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Amen? Sino nakakalam ng malinaw yon? Magsabing amen. Ngayon, kung hindi mo naintindihan yon, talagang mapapagod ka sa worship. Walang kwenta ang worship sa'yo. Sabi na salita ng Panginoon sa Psalm 43 verse 4. Psalm 43 verse 4, please. Then I will go to the altar of God. The altar of God represents the presence of God. To God, my exceeding joy. And I will praise you with a lyre, O God, my God.
God, my exceeding joy. Sabihin natin lahat, God, my exceeding joy. No offense, I love you all. Totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Siya yung nag-uumapaw mong kagalakan. So kung ang Diyos ang nag-uumapaw mong kagalakan, walang problema sa iyo ang worship at prayer. Walang problema sa iyo ang Daniel prayer. Walang problema sa iyo ang 2 Chronicles 7:14 prayer. Amen? Because God is our exceeding joy. Sabihin po ako sa inyo, kailangan po dumating po kayo sa revelation na yon. Not only knowledge of the word, but experiential na si God ang inyong exceeding joy. Why? When God is your exceeding joy, you will never be depressed anymore. Kaya tayo nalulungkot, yung source of joy natin, mundo, material na bagay. So pagka nawala, mawawala yung joy. So kung si God ang iyong exceeding joy, hindi siya mawawala kasi eternal siya. At hindi ka niya iiwanan, right? Kaya nga napakalaga, ang pinakamatindi po ninyong i-develop yung time natin kay God because He is our exceeding joy. And when we go to the altar of God, yung exceeding joy mag-flow, mag-overflow sa atin. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. O sabi na salita na, in your presence. So when you go to the altar, yun ang presence ng Panginoon. There will be fullness of joy. Si God, ang ating exceeding joy, will overflow. Will overflow in our hearts. Kaya lang, kapag hindi mo naranasan yung nag-overflow sa presence ng God, your mind is filled with material things and worldly things. Your mind is filled with many concerns. Kaya nga importante yung when you worship God, persist. Lord, mag-worship ako. Lord, matindi ka mag-worship. Kaya nga importante minsan yung kasama yung speaking in tongues because it's going to help you clear the spiritual atmosphere para maranasan mo yung fullness of joy, mag-overflow yung exceeding joy sa presence ng Panginoon. Alam nyo, may sabihin ako sa inyo. Nakasulat ito, naririnig ng mga Kristiyano, pero kakaunti lang nakakaranas nun. Why? Many Christians don't persevere. Kasi ang iniisip, computer game. Aba nagwo-worship. Pero yung pumapasok sa isip, yung laro sa computer, ang pumapasok yung Netflix, yung TikTok, kung ano nung pumapasok sa isip. And when your mind is easily distracted by these thoughts, no offense, I love you all. Sabihin mo sa mga, no offense. You have an untrained mind. Untrained ang mind mo. You have a distracted mind. Why? Tanong niyo sa akin, why? Sobrang TikTok yan. Sobrang social media. Kaya yan ang pumapasok kasi nga sobra kang babad doon. Kaya yan ang pumapasok. Pero kung sobra kang babad tungkol kay God, sa presence ng God, yan ang mga pumapasok. Kung ano yung mga pumapasok sa isip mo, yan ang binababaran mo. No offense, I love you all. Amen? So kailangan mag-change ka ng binababaran mo. Sobra ka sa Netflix, sa K-drama, kaya drama ang buhay mo. Hindi, sa totoo lang. Kaya kapag hindi mo alam paano ma-cleanse ang iyong mind and heart, mahirap mong maranasan yung God is your exceeding joy. There is fullness of joy in the presence of God. But I'm telling you this, kailangan mo nang matutunan. Sabihin mo sa mo, kailangan mo nang matutunan, kapatid. Patulong ka sa Holy Spirit. Patulong ka sa Holy Spirit. Hanggat hindi mo ito natutunan, huwag mong hintuan. Lord, gusto ko pong matutunan yung delighting myself in the Lord. Diyan ka magbe-breakthrough. Diyan ka lalalim. Diyan ka titibay. Amen? Pampatibay ng relasyon. Sino po dito nagpapasal na sa Baguio? Kasi sa Baguio, minsan, lalapitan ka nagtitinda ng taho na strawberry. Ang sasabihin sa'yo, Sir, pampatibay po ng relasyon. Yung orange, Sir, pampatibay po ng relasyon. Tataka ako, bakit pare-pareho sinasabi nito, pampatibay ng relasyon? Ibig sabihin pala,
pagka binili mo yan, pasalubong, titibay relasyon ninyo ng pasasalubungan mo, di ba? Yung pala yung ibig sabihin nun. Pati yung pagbibisita, nakakatibay ng relasyon. Amen? Sabihin mo sa mo, bumisita ka parati kay Lord. Sa worship at prayer, titibay ang relasyon mo kay Lord. Amen? Alam niyo, kaya po iba, hindi matibay ang relasyon sa Diyos. Madalang mag-pray eh. Makwento ko lang yung apo ko. Kasi pagka magpe-pray kami, yung apo ko si Kayla sa Melbourne, pagka siya na yung maglilid ng prayer, ang tanong niya, Dad, Pastor, fast, medium, long. Ganun ang tanong niya. Kasi pagka sinabi mong ang prayer niya, fast, ang bilis niya, Lord, thank you po sa food. Tapos konti lang. Pagka medium, medyo mahaba. Pagka long, ipagpipray niyo yung marami. Alam niyo mga kapatid, pagka nagpe-pray tayo, huwag nagmamadali. Amen? Kaya yung challenge natin, 5 minutes. Madali yun o matagal? Grabe, sobrang madali. Isang TikTok lang eh. Sabihin natin lahat, God is my exceeding joy. Ito matinding revelation, pakinggan mo. Kapag ka nagkaroon ka ng revelation at nararanasan mo that God is your exceeding joy and Jesus is your source of joy, hindi ka na madedepress. Wala na. Wala nang place ang kalungkutan sa'yo. Kasi yung exceeding joy, nandyan eh. Amen. Eternal siya. Amen. Pero yung iba, ipipilit nila. Hindi, pastor, tao lang ako, nalulungkot ako. Bahala ka. Sige. Kung yan ang pagpipilitan mo. Amen. Number 3, let me go to number 3. Delighting yourself in the Lord means happily obeying Him. Amen? Kung talagang masaya ka kay Lord, masaya kang sumunod. Sa mga taong kinagigiliwan mo, nako, sa mga taong kinagigiliwan mo, kahit anong sabihin nila, kahit inuutos nila sa'yo, okay lang. Sige, gagawin ko ng time yan. Gagawin ko ng time. Di ba? Ganun tayo, di ba? Pero yung ayaw sumunod, dami namang utos dyan. Bible reading. Daming utos. Si Lord, alam nyo yung mga 90 days natin, nasa Bible lahat po. Wala po tayong nilalagay na challenge na wala sa Bible. Pagka meron po tayong nilagay dyan na wala sa Bible, correct nyo ako. Nasa Bible po lahat. Pero pagka ikaw, masaya ka kay Lord, you delight yourself in the Lord, kahit anong iutos sa'yo, masaya ka. Kasi alam mo, para sa'yo din yun. Lalalim ang iyong relasyon, papatibay ang iyong relasyon sa Diyos. Pakilagay natin yung Hebrews 12:2. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Read. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So this verse talks about Jesus. Ang isa palang dahilan kung bakit palang masunurin si Jesus sa Ama, dahil masaya siya. He delighted in the Father. Masaya siya kay God. Masaya siyang sumusunod. Ang masaya sa Diyos, masayang sumusunod sa utos ng Diyos. Sabi ng Lord sa kanya, mamamatay ka sa krus. Sabi na salita na, who for the joy set before Him. Wow! Kagalakan niya na sundin kahit kamatayan, paghihirap at kamatayan sa krus. Yung mga nanliligaw dito at saka yung mga nagkaroon na ng asawa. Di ba pagka merong sinabi sa'yo, yung nililigawan mo, gawin mo to. Naku, masaya mong gagawin. Kahit mahirap, gagawan mo ng oras. Kahit sobrang busy ka pa sa pagtatrabaho, di ba? Kasi nga masaya kang kausap yun eh. Masaya ka nga na gawin siyang masaya. So, kailangan ganun din po tayo lahat. Masaya tayo na gawing masaya ang Diyos. At yun ang sinabi nga ni John Piper na God is most glorified. Kapag ka masaya ka, na gawing masaya ang Diyos, God is most glorified. Kasi sa panahon na ito na narcissism, hedonism, yung kasiyahan ng tao lang, doon umiikot. Ano yung masaya sa akin? Pagka hindi masaya sa akin, hindi ko gagawin yan. Hindi ako magna 90 days, hindi yan masaya sa akin. Amen! Oh, yung mga hindi gagawa dyan, ma-rebuke na kayo doon. Tinulungan na niya ako. Ano pangalan mo niya?
Si Eliana pala yun. Si Eliana pala yun. Thank you, Apo. Very good ka, Apo. Yes. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka na gawing masaya ang Diyos. Can we make God happy? Of course. Can we grieve Him? Can we make Him sad? Of course. We make God happy when we obey Him. Even if you have to endure, kahit magtiis ka, ayaw mo, magtitiis ka. Mahirapan ka kahit mahirapan ka, pero susunod ka kasi you want to make God happy. Do not ever believe what Satan says. What the world says. Sabi nila, sis, bro, gawin mo pag happy ka. Pagka hindi ka happy, huwag mong gawin. Mali yun. Sabihin mo sa kata mo, Satanas yun. Pag kami nagsasabing ganon sa'yo, huwag mong gawin ang hindi masaya sa'yo. Yung Bible, yung 90 days na yun, huwag mong gawin kung hindi ka masaya. Sabihin mo sa kanya, Satanas yun. Huwag naman yung Satanas ka. Satanas yun. Amen? Be happy to make God happy. Amen? Yan ang sinasabi ni John Piper na revelation niya na hindi ko makakalimutan. That's why, kahit mahirap, sige lang, obey ng obey. Kasi, I want to make God happy. Minsan, honestly, sabi ko, Lord, ang hirap minsan hindi na ako masayang gawing masaya si Lord eh. Kasi nga mahirap eh. Pero I'm always reminded of delighting myself in the Lord. The Holy Spirit convicts me, delight yourself in the Lord. Yan, pagka ni-remind na ako, sorry Lord, sorry. Masaya akong gawing kang masaya. At kapag ka masaya ka na gawing masaya ang Diyos, glorified sa Lord, pero umanda ka. How God will make you happy too. Amen. Umanda ka. He will give you the desires of your heart. He will give you the desires of your heart. The fourth thing I would like you to understand is about the will of God. Delighting yourself in the Lord means happily living in His will and for His will. Ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos ay hindi pagdurusa. O kasi rin nga liwa, patya sabihan ming will of God, wala mo, magdusa ko puwan yan. Ganun yung isip ko noon. Ayoko magpastor. Sabi nila sa akin, magpapastor ako. Di ako, tinatago ko yun. Tapos sinasabi na ng iba, magpapastor ako. Papastor ka, Brother Ronald. Tapos sinasagot ko sila, hindi ako magpapastor. Alam niyo mga kapatid, tapos sabi ko, sige Lord, magano na lang ako, magsasakripisyo na lang ako. Kung yun ang kalooban mo, sige, kahit maghirap ako, magdusa ako. I would like you to understand, if there is one thing na masaya, it's the will of God. It's the will of God. Nandun ang fullness of joy sa will ni God. Nandun ang peace. Nandun ang satisfaction. Nandun yung fulfillment. Romans 12:2, the Word of God says, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. The will of God is the best. Sabihin natin lahat, the will of God is the best. And if it is the best, yun ang pinakamasaya. Yun ang pinaka-satisfying and fulfilling in life. So, now I say, buti na lang sumunod ako sa tulong ng Holy Spirit. Dito pala yung best life in the will of God. The best life of the Christians is in the will of God. It's not outside the will of God. Living outside the will of God is the worst life. Pinakamahirap na buhay. You don't have the presence of God. You don't have the favor of God. You don't have the protection of God. You don't have the peace of God if you are living outside the will of God. Kaya yon, yung maraming mga Christians na nag-boyfriend ng unbeliever o kaya wala sa oras, nagdudusa, broken-hearted. Nagdudusa ang kanilang spiritual life, ang kanilang Christian life, iniwan ng ministry, iniwan ng devotion, umikot na yung buhay sa boyfriend. Yung mga nag-asawa ng unbeliever, ayun, ang tagal, nagdudusa yung buhay. Sabihin mo sa katabi mo kung youth, huwag mo nang subukan. Masisira buhay mo.
Tama naman yung narinig ko. Masisira talaga buhay mo, huwag mo na subukan. Alam nyo, mahabagi ng Panginoon. Pagka sinubukan mo, nagkasawa ka ng unbeliever, mahabagi ng Panginoon, no? Pero magdudusa ka pa rin. You will reap the consequences of your disobedience. You know, hindi ibig sabihin, nag-disobey ka, you will have no consequences anymore. No. You will still have the consequences, but you will be given the grace if you repent. And sometimes, situation is not going to change immediately. You will stay there for a long time, and that's the consequence. Closing na ako sa panglima. I'd like to finish this kasi pagka naintindihan nyo to, kapatid, at if there is one message that I would like you to keep on meditating this week, this one. Kasi kapag ka nag-delight ka sa Panginoon, nalaman mo yan, itong mga 5 sinasabi ko sa inyo, tapos na yung buto-buto, God will give you the desires of your heart. Amen? Delighting ourselves in the Lord is living in the Spirit, crucifying the flesh. Yun nga, i-crucify mo yung flesh mo. At the beginning, hindi siya masarap na experience, hindi siya masayang experience. Pero kapag ka naranasan mo, nagkaroon ka ng victory over your flesh, wow! Ang sarap. At kapag ka nasanay ka na doon, yung pagkocrucify ng flesh, hindi ka na masasaktan. Automatic na sa'yo. You crucify the flesh, you just want to live in the Spirit. Kapag ka you live in the Spirit, the fruit of the Holy Spirit will manifest. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Who wants to live in the Spirit? Magsabing amen. Kaya lang naman napuputol ang bunga ng Holy Spirit sa buhay natin when we live in the flesh. And we want to follow the deception to live in the flesh. At ang pinaka matinding reason yung, tao lang ako. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang tao, kapatid. Sabihin mo sa mga, hindi ka lang tao. May Kristo ka. May Kristo ka sa puso eh, diba? So you're not a normal person. You are a different person. Actually, there's a supernatural person in your life. And supernatural things are going to manifest in and through your life. Sabi na salita ng Panginoon na sa i-close sa Galatians 5:16-17, so I say, live by the Spirit, another imperative word, and you will not gratify the desires of your sinful nature, the flesh. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. So dito, pagka inaral yung Galatians 5, andyan yung fruit of the sinful nature. At pagka nag-forward ka pa dyan, nandyan yung fruit of the Holy Spirit. Masaya ba? Masarap bang mabuhay na may bunga ng banal na Espiritu? Amen, di ba? Saan ka pa, di ba? So how can you have the fruit of the Holy Spirit? Live by the Spirit. Every day, make a decision, live by the Spirit. Kaya sabi ko sa apo ko, kay Kayla, and please teach also your children when they pray. No, yung mga may, sa mga apo namin na turo nyo, kina Eliana. And pagka nagpe-pray, sabi niya, Lord, fill us with your Spirit today. Galatians 5:20-23, love, joy, peace, patience. Amen? And when you pray that, you will live by the Spirit. It's so amazing. It's so wonderful. It's so powerful.